Lasing ka na nga talaga. Marahan ni Elias na inilis ang kamay ng babae na nakahawak sa kanya. Bahagya namang natawa si Isabel. I know what I'm saying, Eljon. Lasing lang ako pero hindi ako bulag. Sa'yo nang galing na nahihilo ka. Kung ano man yan nakakita mo ngayon epekto yun ng alak, Isabel. Okay, fine. I'm drunk but my eyes are still functioning, Eljon. Bago pa makaimik si Elias, umangat ng malambot na kamay ni Isabel at lumapat yon sa pisngi niyang may pilat. Despite of this, you're still good looking in my eyes. From your beautiful eyes. Bumaba ang tingin sabay ng marahang pagdaustos ng daliri ni Isabel sa kanyang ilong. To your aristocratic nose. Muling dumaustos ang daliri sa labi ni Elias. To your kissable lips. Matamang nakatitig sa mga mata ni Isabel sa mukha ng binata, dahilan para maalarma si Elias. Sa ginawang niya ni Isabel, tila nagising ang kanyang katawan at di siya maaaring magpatangay sa kanyang damdamin. Mabilis niyang hinuli ang kamay ng kanyang misis. Matulog ka na, may photoshoot ka pa bukas? Napaungol naman ang babae na tila ba tumututol sa kanyang sinabi. Di naman yun inintindi ni Elias. Good night, Isabel. Akmang tatalikod na si Elias nang magsalita ang babae. Undress me, Eljon. Naging dahilan yon upang mapahinto si Elias. Automatiko rin siyang napalingon dito. Isabel! Tila pagalit ni Elias na saway sa babae. Di niya rin napigil ang sariling mapakunot noo. Hindi ganoon ang dating Isabel. Kahit kasal na sila noon, nahihiya pa itong maghubad sa kanyang harapan. Naiinitan ako, I am not comfortable. Baka mahirapan ako makatulog. Napabaga na lamang ng hangin si Elias. You shouldn't be acting like this in front of any other man, Isabel. Lumapit siya sa electric fan na nasa silid at binuksan yon. Nagkataon silang aircon ng bahay nang tinutuloy niya. Yun siguro marahil dahilan kung ba't nagrereklamo ang babae sa init. That's not enough, Eljon. I want you to undress me. Lalo namang nangunot ang noo ni Elias. Kasasabi ko lang na... Di na niya nagawang tapusin ang dapat sana. Sasabihin niya pa nang unahan siya ni Isabel. Please, Eljon, undress me. Please? Napaawang na lang ang labi ni Elias. Mapagkakatiwalaan naman kita, right? Naparunok na lamang siya. Yes, of course, you can trust me. Totoo yon, walang duda. Pero hindi pa rin siya makapaniwala sa ginagawa ng kanyang asawa. Then help me remove my clothes. Napahilamos na lamang na mukha si Elias dahil sa frustration. Please. Buntong hininga na lang lumapit si Elias sa kanyang misis. Wala rin siyang magagawa kundi sundan to. Fine, but please, Isabel. Huwag mo sanang uuliting hilingin to sa ibang lalaki. Umangat ang kamay ni Elias sa strap ng suot nitong bestida. Napaiwas na lamang siya ng tingin nang simulan niyang ibaba iyon. Pinapagawa mo rin ba to kay Gian? Mahina niyang tanong. Di rin ni Elias na iwasang makaramdam ng galit at lungkot sa ideyang yon. Not yet, maybe soon. Lihim namang nagit-ngit ang kalooban ni Elias. Pangako niya sa sarili hindi niya hayaang dumating ang araw na iyon. Babawiin niya si Isabel bago tuloy ang magtagumpay si Gian Alvaro na angkinin ng kanyang misis. Come on, Eljon, kanina pa ako naiinitan. Do what you need to do. Hindi ka naman naiilang, right? Oh, come on. You already saw me wearing just a pair of thin underwear. Don't act like a virgin. Naging dahilan yon para makuha ni Isabel ang atensyon niya. Noon din ni Elias napansin tumigil na sa ginagawang pag-alis sa suot ng babae. Just don't be tempted. Gumuhit ang pilang ngiti sa labi nito. And never tempt me as well, Eljon. Kahit lasing ako, hindi ako bibigay sa'yo. Nangunot naman ang noo ni Elias. Akala ko ba nahihilo ka, Isabel? Nagkibit balikat ang babae. I am, but slowly getting good. Napailing na lamang si Elias. Pakiramdam niya pinaglalaroan siya ng babae dahil sa pilyang ngiti nito. Di niya tuloy maiwasang mapaisip. Normal ba sa may amnesyang magbago ng ugali? Eljon. Mahinang usal ni Isabel dahilan upang tila bumalik sa wisyo si Elias. Nang lumingon siya sa babae, nagtamang kanilang mga mata. Please continue. Napabuntong hininga na lamang si Elias. Lakas loob niyang inalis ang bestidang suot ng babae. Tama naman ng babae. Nakita niya na tong halos walang saplot kaya hindi siya dapat mailang. At kung tutusin, walang masama kung makita niya ang katawan nito dahil mag-asawa naman sila. Ngunit tila unti-unting nag-init ang kaibuturan ni Elias nang tumambad sa kanyang harapan na makinis at malapor sila ng balat ng babae. Naging dahilan yon upang maalalang mainit na gabing magkasalo sila noon. Tila sariwa pa sa kanyang alaala kung paano nila aplasin ang katawan na isa't isa. Huwag mo akong isusumbong kay Gian. Don't tell him that I let my bodyguard undress me. Mahina ang tura na Isabel dahilan upang
Muling taon ni Elias ang tingin sa kanya. Di mo lang naman ako bodyguard. Asawa mo ako, Isabel. Ugong ng kanyang isipan. Gustong gusto ni Elias itatinig yon, ngunit alam niya sa sariling hindi pa yun ang tamang panahon. Mangako ka, Eljon. Napaboga na lamang siya ng hangin. Huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong. Di ba ang sabi ko naman sa'yo ako naglilingkod, Isabel? Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Isabel. Thank you. I will count on you. Good night. Usal nito bago tuluyang pumikit. Ilang sandali namang napatitig si Elias sa magandang mukha ni Isabel. Masuyong hinaplos ang buhok nito. Para siyang maluluha habang nakatingin ng buong pagmamahal sa babae. Pakiramdam ni Elias panaginip lamang ang lahat. Hanggang ngayon di pa rin siya makapaniwalang buhay ang taong ilang taon niyang pinagluluksa. Babawiin kita kay Gian, anang kanyang isipan. Ilang sandali lang naging banayad na ang paghinga ng babae. Pakiramdam ni Elias panaginip lamang lahat. Hanggang ngayon di pa rin siya makapaniwalang buhay ang taong ilang taon na niyang pinagluluksa. Marahang bumaba ang mukha ni Elias sa mukha nito. Dumampi ang labi niya sa labi ni Isabel. Sandali yon, ngunit kitang-kita sa mata niyang labis sa pagmamahal. Pangako, Isabel. Gagawin kong lahat, maprotektahan ka lang. Promise I won't fail this time. Bumukas ang pintuan ng silid na inuukupan ni Isabel de Castro na siyang dahilan upang otomatikong mapalingon doon si Elias. Mula sa kabubukas sa pinto, lumabas si Isabel, nakatapis ng puting tuwalya. Tinutuyo ang kanyang buhok gamit ang puting towel. Tila wala tong pakialam sa presensya ni Numan. Di naman maiwasan ni Elias ang mapalunok na makitang tumulo ang tubig pababa sa katawan ng babae. Napatikim siya para mawala ang panunuyo ng lalamunan. Subalit naging dahilan yun upang makuha niyang atensyon ni Isabel. Hi, Eljon. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito. Please prepare a cup of coffee for me. Bago nakaimik si Elias, muli itong nagsalita. By the way, if I'm not mistaken, share discussing the rules you need to follow, right? Yeah. Tango ni Elias kahit naguguluhan siya sa tinura nito. Ang matamis ng ngiti sa labi ng modelo unti-unti napalitan ng kapilihan. Rule number 1. Wag na wag mong pagnanasahan ng fiancé ni Gian Alvaro. Napaawang ang labi ni Elias. Nagtanong sa sarili, gano'n na ba siya ka-obvious? Nag-iwas siya ng tingin dahil sa hiya. Anything else for breakfast aside from coffee? Pag-iiba ni Elias sa usapan. Mahinang natawa sa Isabel. Trying to change the topic, huh? Umiling-iling ito. Alright, coffee is already enough for me. Bago pa makimik ang lalaki, tumalikod na si Isabel pabalik ng silid. Just bring the coffee in my room. Bago tutuloyin makapasok, muli itong lumingon kay Elias. Nasa labi pa rin ang pilang ngiti. Don't worry, hindi mo ako madadat ng nakahubad. Napailing na lamang si Elias. Tila bagong version ng Isabel ang kanyang kasama ngayon. Bukod sa tila pagiging liberated nito, kapansin-pansin ang pagiging pilya nito. Isang bagay na di ugali ng kanyang misis. Tangan-tangan ni Elias ang isang tray nang pumasok siya sa silid ni Isabel. Agad namang napansin ng babae ang kanyang presensya. Sandali siya nitong lilingon bago muling nagpatuloy sa pagkukulot sa buhok nito. Pakilagay na lang dyan sa mesa. I cook scrambled egg with veggies for you. Good diet for a model like you. Muling napasaliyap sa kanya si Isabel. Gumuhit ang munting ngiti sa labi niya. Great! Mukhang di ko na kailangan kumuha ng assistant. Pwede naman yatang all-around ang bodyguard ko. Nang di umamik si Elias, muli siya nagsalita. Kaya mo naman akong alagaan, right? Oo naman. Sige, kumain ka na. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na. Akmang tatalikod na si Elias nang bigla magsalita si Isabel Faith. Narinig kita kagabi, Eljon. Otomatikong napahinto si Elias. Sinamantala yon ni Isabel. Agad siyang tumayo sa pagkakaapo sa kama at mabilis sumarang sa daraanan ng lalaki. Unti-unting gumuhit sa labi nito ang mapaglarong ngiti, dahilan para makaramdam ng kaba si Elias. Anong narinig nito? Narinig ba nito ang huli niyang winiga? Naramdaman kaya nito ang ginawa niyang paghalik? Akala mo ba hindi ko maalala dahil lang sa lasing ako? Ang alin, ma'am? Pinilit itago ang kabang kanyang nadarama. Mahinang natawa si Isabel. So bumalik ka ngayon sa pagiging magalang. Akala ko ba hindi mo naalala na tinawag mo akong Isabel kagabi? You also called Gian on his first name. Kahit papano nakahinga na maluwag si Elias. Buong akala niya narinig nito ang huli niyang sinabi kagabi. I'm sorry, ma'am. I'll try to be more formal next time. Naging dahilan yon para lalong lumakas ang tawa ni Isabel. Don't be afraid. Hindi kita isusumbong kay Gian. Actually, it's just fine if you will call me Isabel.
Pero wag kang magpapahuli sa mga tuwa ni Gian and most especially to him. Baka masibak ka bigla kapag nahuli ka. Nawala ang ngiti sa labi nito. Unti-unting naging seryoso ekspresyon ng mukha ni Isabel. Yun ay kung bibigyan ka pa ni Gian ng chance mabuhay. Nangunot ang noo ni Elias. Kumabog ang kanyang dibdib. Sa tinura ng babae, tila ba pahiwatig yun na alam nito kung gaano kabangis ang lalaking tinuturing nitong kasintahan. Na mag-apply kang bodyguard ko, alam mo ba talaga kung anong pinasok mo, Elton? Naging malamlam ang mga mata nito. Di mawari ni Elias ngunit tila ba nakikita siya ng concern sa mata ng modelo. Yes, of course. Alam na alam ko. Ugaw ng kanyang isipan. Are you sure? Hindi umimik si Elias. Di niya alam paano niya sasagutin ang tanong ng babae. I heard dati kang bodyguard. Alam kong sanay ka sa medyo magulong mundo but you have to be aware na di tulad ng dating amo mo si Gian. Naparunok si Elias. Ano at gaano kadami ang nalalaman ng babae? What do you mean, Isabel? What are you trying to say? Sino ba si Gian Alvaro maliban sa pagiging businessman? Alam ni Elias ang sagot ngunit gusto niyang timbangin. Kung anong nalalaman ng kanyang misis? Well, it's not safe for you to know, Elton. Just a piece of advice, habang maaga pa, quit your job. Gian Alvaro is a very dangerous man. Hindi ako natatakot, Isabel. At kung totoong sinasabi mo, bakit ka nasa poder niya ngayon? If he is dangerous, then you're not supposed to be here. Gumuhit ang ngisi sa mapulang labi ni Isabel. Oh, Elton, you don't know what a desperate woman can do? Gumuhit naman ang gatla sa noon ni Elias. Desperate on what? Sinilubong na Isabel ang tingin ni Elias. Ilang sandali itong tinitigan bago nagsalita. Desperate in love. Parang umugong yon ng ilang ulit sa isip ni Elias. Naramdaman ng hapdi sa dibdib dahil sa ideyang may nabuo ng pagtingin ng misis kay Gian. Sabihin na lang natin na ginagawa kong lahat ng total sa pag-ibig. Eljon ang taong nagmamahal, handang suungin at harapin kahit anuman. Kapag nagmamahal ka, kahit kamatay nakahanda kang harapin. Tila lalong napiga ang puso ni Elias. Gano'n na ba katindi ang pag-ibig ni Isabel kay Gian na kahit ano'y nakahanda itong gawin? Then I will not quit my job. Sa tinura ng babae, lalo ngayong tumindi ang kagustuhan ni Elias na mabawi ang kanyang misis. No way! Di niya papayagang tuluyang mapunta sa kinamumuhian niyang tao, ang pinakamamahal niyang si Isabel. If you insist to stay, then be mine, Elton. Pledge your loyalty to me. Humawak si Isabel sa kanyang kamay. Naasahan ba kita, Elton Domingo? Gumante ng hawak si Elias sa kamay ng kanyang misis. Masuyo niya yung pinisil na parabang sa ganong paraan, maiparamdam nito ang wagas niyang pagsinta. Lagi mo ako maasahan, Isabel. My loyalty is only yours. Puno ng sinseridad, hindi lang ang tinig ni Elias, kundi maging mga mata niya. Then from now on, you're mine. We will start our secret alliance, Elton. Pasimpleng dumikit si Elias kay Isabel kasabay ng pagpayong niya sa babae. Huwag ka magpapahalata, may sumusunod sa atin. Mahinang turan niya. Huminto si Isabel sa paglalakad dahilan upang mapahintuin si Elias. Nasa isang isla sila para sa photoshoot ng babae at dahil undiscovered pang naturang pasyalan, walang masyadong tao sa paligid. Naramdaman ni Elias ang pagkubli ng lalaking nakasunod sa kanila sa isang punong naroon. Nakasuot ito ng itim na cap, plain black t-shirt at maong pants. Why did you stop? Kunot noong turan ni Elias. Sa halip sumagot si Isabel, gumuhit ang ngisi sa labi nito. Bago pa makaimik si Elias, sumakbang na ang paa ng babae at mabilis tumakbo. Sakto naman nakapantalon at hoodie jacket si Isabel na tinernohan niya ng rubber shoes. Isabel! Sandali siyang tiningon nito. Come on, Elson. Habulin mo ako. Humagikik to kasabay ng pagklap ko nito. Oh, please, stop being naughty. Ngunit di siya pinakinggan ng modelo. Lalo tong humalaka kasabay ng pagtakbo. Isabel! Makailang ulit pang tinawag ni Elias ang pangalan nito, ngunit tila lalo nang aasar ang babae dahil sumuot to sa gubat na bahagi ng isla. Humakbang ang paa ni Elias upang habulin ng babae, ngunit dahil maraming puno sa bahagi ng isla, halos di niya makita kung saan nagsuot ng babae. Please show up, Isabel? Umalingaw-ngaw ang tinig ni Elias sa paligid, ngunit wala siyang narinig na sagot. Wala siyang marinig ni huni sa paligid maliban sa huni ng ibon, at ang tunog ng agos ng tubig na hula niya ay nagmumula sa malapit na dagat. Dumagundong ang kaba sa dibdib ni Elias. Pinakiramdaman ng paligid. Wala nang lalaking sumusunod sa kanila. Lalong tumindi ang kanyang pag-aalala, lalo pat wala rin si Isabel sa kanyang paningin. Isang matinis na tili mula sa isang babae ang pumukaw sa atensyon ni Elias at di siya maaaring magkamali.
Nagmula yon sa kanang direksyon. Isabel! Humakbang ang kanyang mga paa patungo sa pinagmulan ng tili. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may napahamak ang kanyang misis. Na makita ni Elias ang tila maliit na daanan sa gitna ng mga matatayag na puno, tinunton niya iyon. Natigil siya sa paghakbang na makita ang lalaking sumusunod sa kanila. Ngunit napaawang kanyang labi na makita niyang may pumalo sa lalaki. Napadokdok ang lalaki at napadaing to sa sakit. Tell me, sinong amo mo? Mula sa malaking puno kung saan nakakubli ang pumalo sa lalaki, lumabas na isang babae, si Isabel. Kitang-kita ang tapang sa mata nito, habang mariing nakatingin sa lalaki. Tanga ng isang baril at nakatutok sa lalaking nasa lupa. Naparunok na lamang si Elias sa nasaksihan. Sumagot ka! Isang malakas na sipa ang binigay nito sa lalaki. Wala akong amo. Matapang na sagot ng lalaki. Matapang din itong sinalubong ang tingin ni Isabel. Tumikwas ang kilid ng babae. At tingin mo naman maniniwala ako sa'yo? Gumuhit ang ngisi sa labi nito. Total mukhang wala ka namang pakinabang, bawasan na natin ang taong walang silbi dito sa mundo. Muling turan nito sabay ng pagkasa sa baril. Naparunok ang lalaki. Marahang tinaas ang kanyang kamay. Kitang-kitang pamumuo ng butil sa noon nito. Magsasalita na ako. Kitang-kitang takot sa mga mata nito. Huwag mo akong papatayin. Natawa naman na mahina si Isabel dahilan para mapawang ang bibig ng lalaki. Masyado ka namang kinakabahan. Nakakatawang itsura mo, huwag kang mag-alala. Walang bala to. Nilabas ang magazine ng baril upang ipakitang nagsasabi siya ng totoo. Nagbibiro lang ako, ikaw naman kasi. Bakit mo ba ako sinusundan? Naparunok naman ang lalaki. Hindi kita sinusundan, miss. Really? Pinaning kita ni Isabel to ng mata. Oo, wala akong rason para sundan kita. Sandali siyang tinitigan ni Isabel. Well, you're right. Pasensya ka na, napalo pa kita. Nagpanik lang kasi ako eh. Apologetic nitong turan. Tumayo ang lalaki at pinagpag ang kanyang damit. Okay lang, miss. Nasugatan kita, let me treat your wounds. Nanatili ang tingin nito sa pisngi nitong may gasgas.